mapigilan eh. Kung alam nyo lang ang sitwasyon kahapon, para hong pelikula. Pagdating ng 18 Marines, nakabalandra na ho yung mga kapulisan. Bukod doon, pagdating sa Senado, andon si... kung kilala nyo yun, si Tita! Biglang, si Tita, kalaki-laki ng katawan ni Tita, bigla ba namang naamoy siguro yung pabango ni Senador Robin Padilla, bigla na lumambot. Ayan na. Buti pa si John Vic nakadikit dibdib kay Robin. Ay! Ate, sana tanggap ng pera mula sa Unit 8 or Unit 9, Polo Club Townhouse, o kaya naman sa House of Representatives. Iba-ibang lugar ito eh. Banggitin ko uli, Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez, Jojo Ang, Julien Baronda, Ace Barbers, Ching Bernos, Arlene Brosas, Franz Castro, Joel Chua, Dalipe Manix, at Delima Laila. Hindi pa siya congresswoman noon, kagaya na sinabi nyo, pero nakita nyo sa ibang pagkakataon na kasi nungalingan po yung sinasabi po ni Jolene Cabiao, no? Meron nga hong picture. Paano yan? Paano kung makita ka doon sa picture na ipinost? Hindi pa to yung exciting part. Oo. Ano pa lang to? Trailer pa lang to. Kasama ka na sa trailer. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. Ito na. Pinangalanahan na ho yung mga tumatanggap ng mali-maleta. Hindi lang maleta, may townhouse pa. Ang kakapal ng mukha nyo. Kaya pala ang iingay nyo sa Tuwadcom hearing. Mga busit kayo. Kaya pala binibiran nyo ng binibira si Tatay Digong at si BP Sara. Meron naman pala mali-maleta. Meron ding mga envelope. At meron din townhouse. Pero siyempre, bago natin pasadaanan lahat ng mga video ngayong umaga, isa lang masasabi ko sa kanila, mga kakapal ng mukha nyo, mga dorobo. Ito, dinumugo si Senador Marcoleta kahapon pagkalabas niya ng Senate building. Talaga namang hindi magmaya ang ating mga kababayan. At alam nyo ba, doon sa Jokno Bridge kahapon, naglagay na sila ng barikada. Marami na ho ang hindi nakapasok doon papunta sa malapit sa Senate. Dahil dito pa lang sa tulay, hinarang na ho ng mga kapulisan. Bakit ba takot na takot kayo sa Blue Ribbon? Paano hindi sila matatakot? Mga pangalan, may mga senador, mga kongresista, ang daming pinangalanan ni Senador Marcoleta. Mawiwindang kayo dito sa dulo ng ating video. At siyempre, shoutout segment natin, abangan nyo Mag-comment na kayo para mabasa natin at hindi matabunan. Simulan natin dito. Paano nga ba pinagkaguluhan ng tao si Senador Marcoleta pagkatapos ng hearing? At maya-maya, papasadahan natin yung mga pangalan at mga ebidensya na nagpapakita na meron talagang dumorobo sa maleta. At hindi lang yan, umiyak na naman si Au-Au. Meron naman siya mga padali rito. At ex-Marines, pinangalanan nga. Totoo. At binanggit na rin ni Senador Marcoleta yung mga pangapangalan ng mga congressman at yung ibang senador. Sa katunayan, itong si Tutasin, tila yung bibig niya hindi napigilan, may pag-amin. Buti na nakakambyo. Pero halata mo na, mamaya sa dulo ng ating video, pasadahan natin yan. Senador Marcoleta, ito na siya kahapon pagkatapos ng hearing. Book sa lakbak, book. Sir, any comments, sir? Okay yung tilahan. Let's go, ba? Sir, what is your comment, sir, sa nangyari? Reaction niyo, sir, sa nangyari? Ano reaction niyo, sir, sa nangyari sa loob na statement ng mga 18 Marines? Lumabas ba, sir, katotohanan?
Oo, pinatunayan nila yung kanilang statement kasi nakasulat lang, binabasa namin. Mas gusto ko na dito sila magpahayag para sa gano'n. Hindi lamang kami ng mga senador na nakaharap ang nakakarinig, kundi pati yung buong bansa, sila ngayon ang makakakita o makakaalam kung yung bawat sinabi nila, lalong-lalo na yung mga sinabi nilang tumanggap ng mali-malitang pera, narinig naman ninyo at nakita ninyo kung paano sila domestiko. Kahit paano namin silang tanungin, iisa yung kanilang paninindigan. At pati nga motibo ng kanilang ginawa, tinatanong namin. Sabi nila, hindi na namin talaga masikmura itong nangyayari sa bansa natin. Ang totoo, sabi niya gano'n, naghihirap din kami. Yung isa nga, namatay pala yung kapatid niya ngayon. Dahil tumawag yung NBI na sinasabi, bawat isa sa kanila tumanggap daw ng bribery na 5 million pesos bawat isa. Nako, ayan na po yung sinasabi natin. Oo, lumalabas ho yung mga issue na ganyan. Ito si Tibag-Tibag ay nagbalita o nag-press con na parang ipapasubpe na ho ata yung 18 Marines at si former Congressman Mike Defensor patungkol dito sa 5 milyon. Kagaya ng sinasabi ngayon ni Senador Marcoleta na pinagbibintangan, hindi naman ho tatanggap ng 5 milyon yan. Gusto nga nila mabunyag kung sino magnanakaw, tapos magka-counter. Palagay natin dito, sa kwento nito ng mga tibag-tibag, parang ika-counter nila kung ano yung nangyari. Kasi hindi na nila mapigilan eh. Kung alam nyo lang ang sitwasyon kahapon, para hong pelikula. Pagdating ng 18 Marines, nakabalandra na ho yung mga kapulisan. Bukod doon, pagdating sa Senado, andon si... kung kilala nyo yun. Si Tita! Biglang, si Tita, kalaki-laki ng katawan ni Tita. Bigla ba namang naamoy siguro yung pabango ni Senador Robin Padilla. Bigla na lumambot. Hindi nga, pagdating doon, nagkaroon din ng tulakan. At meron pang, kita nyo naman sa video, parang gustong awatin ang pagpasok ng Senador Pia Cayetano. Pero, siyempre, ang mga mabubuti ay pinagpapala. Kahit man kasi pilit talagang kung bibilangin nyo lang yung mga kapulisan doon, hindi lang ho 3 batalyon, 4 na batalyon, baka 10 batalyon o higit pa. Kung nandun kayo kahapon. Sabi ko, ibang klase ito Ibang klase yung pinagagawa. At ngayon, wala kayo nagawa. Kahit anong gawin nyo ngayon, mag-iiyak-iyak kayo, bistado na kayo. Bukayo kayo ngayon sa taong bayan. Magnanakaw kayo. Ngayon, todo deny ng mga unggoy, no? Tuloy. Napaiyak na yung isa. Sana hindi namatay yung kapatid ko na natulungan ko man lang sana kahit konti. So, Congressman Alvarez po cleared his name. Your reaction po this? Dumating siya late na sana man lang nandun pa yung mga 18 Marines para sa ganun. Nasagot nila kung ano man yung kanyang sinabi. Hindi na rin ako tumagal dahil marami akong pipirman sa aking opisina ngayon. So, hindi ko narinig yung paliwanag ni Congressman Alvarez. Narinig nyo Ngayon, aabangan natin kasi papasupe na uli o kakasuhan na naman ata itong 18 Marines. Katakot-takot na lang na kaso ang mga, alam nyo, sa nakikita natin ngayong nagaganap at nangyayari, talagang masasabi nyo na desperado na ho yung kampo ng Pangulo. Desperado na. Kasi kung sino-sinong galamay ang pinapagalaw nila. Meron pang sa senador, merong mga congressman, noon pa. Ngayon, merong pangalan dito na lalabas sa kalagitnaan ng dulo ng ating video. Lalabas ho yung mga pangalan kung sino-sino ho. Meron na ho doon pinaka-mastermind at yung mga galamay. Kaya tama din sinasabi ni Percy Lapid dati. Tama rin po talaga na yung gobyerno daw di umano ay napapalibutan ng sindikato. Yan ang sabi ni Aling Ledesma nung nanonood siya dito sa YouTube channel ni Percy Lapid. So ngayon,
Oo, yung mga mapapangalanan dito, pasensyahan na kayo. Kasi hindi naman kami nagkwento nito. Ang nagkwento nito, yung mga testigo talaga, yung 18 Marines. Bakit, Kuya Goods? Hindi naman ho tayo ang nakasaksi. Sila naman ang nakasaksi, yung 18 Marines. Kaya ngayon, dapat itong paniwalaan. Bakit? Sila ho lang magbibigay talaga ng hustisya. Hindi naman na ako ang kawawa dito. Lahat ng Pilipino kawawa dito. Agrabyado. Bakit? Nagbabayad tayo ng tax eh. Doon lang sa simpleng pabili natin ng groceries, nagbayad ka na ng tax. Yun yung ninanakaw at dinadala dito sa mga bahay-bahay na mga mababanggit na pangalan sa kalagitnaan ng ating video. Hindi lamang umanong malay-maletang pera ang lumutang sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw. Alamin ang may init na detalye ng balita mula kay Angel Pastor. Live po ito. Angel, magandang gabi. Yes, Kyle, magandang gabi. Sa kabila ng kautusan ng bagong liderato ng Senate Blue Ribbon Committee na kanselahin ang pagdinig, ay itinuloy nga ng Cayetano Block ngayong Huwebes ang ikasyam na hearing sa umano'y maanumalyang flood control projects. Dito nagkabalyahan eh. Dito ko nakita yung mismo mga sa video ng mga reporter mismo. Talagang nakakatawa. Kahit kayo, kung halimbawa makita mo sa laki ng tao ng mama, bigla hong nawalan ng lakas eh. Kaya may papakita akong video sa inyo. Ewan ko lang kung talagang matatawa kayo, matutuwa kayo dito ah. Senator. Ay, mamaya na yan. May pag-uusap tayo tungkol dyan. Oo, yan ho pala. Ay, meron ho. Malaki pala mag-tip talaga, ano? Oo, mamaya sa video na yan. Ayan na. Buti pa si John Vic nakadikit dibdib kay Robin. Ay! Ate, sana all. Yun ang natutumbok. Yun ang pakiwari ni Atty. Rowena Guanzon. Buti na lang nakadikit. Kasi nawala ng lakas eh. Ano? Naitulak. Pero, ang laki ng katawan nun kumpara sa katawan ni Senador Robin Padilla. Oo. Talagang makikita mo kung paano yung kalakasan ng mga bato-batong katawan doon sa mga bato-batuan. Kayo ha, yung mga nagpapalaki ng muscle dyan ha, make sure na talagang muscle talaga ha, hindi yung ampaw lang ha. Kasi sa laki ng katawan ng mama, hindi mo akalain na gano'n ang magiging outcome ng balyahan ng dalawang tao. Kung halimbawa, ikaw gano'n katangkad at hindi gano'n kalakihan si Senador Robin Padilla, pero paano nagawa ni Senador Robin Padilla itong patumbahin ng isang malaking mama at bruskong mama daw. Anyway, tapos na tayo sa usapin na yan ha. Ito, nakanambugi talaga, Karudi. Ito na yung kinatatakutan ng lahat. Yung pera nyo, napupunta lang pula talaga sa... tapos na yan. Napa-ay tuloy tayo eh. May pag-uusap dito. Yung pera nyo pala, yung pera ng taong bayan, napupunta lang pala sa tip. Malaki pala magbigay ng tip itong mababanggit na mama dito. Isa ho itong senador na makontrobersyal patungkol sa mga usapin ng mga mag-asawa pero tahimik sa flood control. Alamin natin. Ni Senator. Ano pa lang. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Magkano mag-tip si Senator? Abot ng 250 to 300. 250 to 300. Yes, Wala pang nangyayari to. Wala pa po. Ganun ang senador, ano? Grabe, no? Napaka, no? Opo. Napaka-generous pala nila, no? Kasi galing sa tax. Oo nga, no? Mga galing sa tax, mas lalo si ano. Ay, nako. Okay. Kung nandun sa hearing na senator, bigyan mo ko initials lang. Pwede ba yun? Initials lang. First name, last name. First name, last name. Hala, sobrang dali kasi. May Y. Why?
Tapos ano yung last name? Hala, ang hirap na ito. Kinakabahan Hindi, ako. first letter. Hindi na tinuloy. Booking na kung kilala nyo naman yun di ba? Saka yun na i-issue na, merong madilim sumisindi, kita yung muka, aninag yung muka. Hindi na natin papakita dito kasi baka mamaya sabihin, talagang binibira natin siya. Hindi natin siya binibira. Wala kaming pakialam sa mga ginagawa nyo. Ang gusto namin, panagutin nyo yung mga ninanakaw at dinideliver sa bahay nyo. Kung gusto nyo magpunta sa patay sindi, choice nyo yan. Malaya kayo yan. Kaso nga lang, bilang public servant, makikita ka, naka-video, eskandalo ang tawag dyan. Diba? Ibig sabihin, hindi mo ginagampanan ang trabaho mo at nai-skandalo ka, masisira ang pangalan mo. Simplihan lang natin, ganun lang yun. Eto na. Dito na magkakalabasan. Yung mga ebidensya at pangalan, ilalabas dito at lalantad. Sino-sino nga ba ang mapapangalanan dito? At anong helicopter ba? Kanino bang helicopter to? Ito yung tanong dito Kanino bang helicopter ang nagagamit at ginamit dito? Sino may-ari at anong koneksyon nito ni Saldico doon sa mali-maleta na diniliver kung kani-kanino? Yes? Your Honor, yung picture po na yan ay ibinigay ng isang empleyado rin ni Ginoong Saldico na wala dito sa 18. Kasi- So, ibig mo sabihin, yung binanggit mo 19 na meron pa talagang ibang mga ambag nila. Opo, pero sila, alam din po nila ito dahil Okay. lumabas ito sa chat group nila. Alright. Pero yung actual po na kumuha ng picture, wala po sa 18. Ito, RPC 811, kinunan rin ninyo to? O naibigay lang? Anybody knows anything about this picture? Your Honor, nakunan din po ng isa kasama namin pero hindi kasama dito. Bilangin nyo kung ilang maleta ang isasakay dito sa RP6C8111. Kung hindi tayo nagkakamali, ito'y nabanggit sa pagmamayari ni Mr. Saldico. Ngayon, inaasahan bukas sa makalawa sa susunod na araw ang paglantad ni Saldico kasi parang tinanong yung attorney ni Saldico kung napa-apostle na. Ibig sabihin, kung pwede bang humarap si Saldico via Zoom o kung ano man yung pwedeng way para maglabas siya ng testimonya niya. So, ano ba ang ibig sabihin ng apostle? Yun po ata ay yung parang pagpapatunay. Kung halimbawa, affidavit ba? Apostle. Kailangan yun ng kailangan ng ano ata yun ng embahada. Hindi ko lang sure kung tama yung sinasabi ko. Ayun lang kasi yung alam ko kasi dati nagpa-apostle ako ng ng dokumento sa embahada ano ba yung doon? Ano ba yung mga hinihingi na requirements para katunayan na nasa labas siya ng bansa? Tama ba? Oo. Ano ba ang mga requirements to get a document apostle of the Philippine Department of Foreign Affairs? Yun. Certificate ata yung hinihingi para katunayan na nasa labas siya ng bansa at pwede siyang humarap via Zoom, via video conference, o kung ano man na pwedeng makapag-testimony si Congressman Saldico para ibunyag. Goods tayo dyan. Pag halimbawa ganyan ang mangyari, expect na natin yan naharap kasi nasimula na ho yung Blue Ribbon hearing. At sa puntong ito, naglalabasan na ho yung mga binanggit na pangalan at yung mga listahan na pinagdeliveran. Ito ho, kung sa mabibigyan ng pagkakataon na mahiring na talaga, mabibigyan ng pagkakataon na itong si Saldico, siguro, di umano, baka pwede na mabigay siya ng Witness Protection Program o under siya ng WPP, pero wala naman siya sa bansa Pero malamang, lalabas ito kasi naglalabasan na yung mga nilabas na pangalan Okay. Pero na-post sa chat group niya.
Yes, Your Honor. Ano ulit yung purpose sa pag-post sa chat group nyo para alam na dumating doon? Yes po. Sa chat group, kanino kayo nagre-report? Sa officer in charge namin na close in ni Kong Saldi na PNP na active. Active na PNP? Yes, ma'am. Okay. May mga picture pa. Ito naman sa loob ng bahay. Kaninong bahay to? Asan na? Yung sumunod na pictures, nasa loob ng bahay. Ayan. Yung sumunod. Napakaraing maleta. Yan, no? Kaninong bahay yan? Kung maalala ninyo? O kung sinong nag-deliver dyan? Po. Your Honor, good afternoon po. Ako po si George Villalon. Video po yun, ma'am, sa bahay po ni Martin Romualdez po sa 42 po, McKinley. Ito yung Grabe, big time. Saan Ilang to? maleta. Sa salas? O saan? Yes po, ma'am, sa sala po. Sa sala. Oo. Mukhang ang pamilyar. O, Aray! Pamilyar na ha. Mismong si Pinsan. Ha? Ang nagpatunay na mukhang pamilyar yung sala ng bahay ni Balulong. Hindi ho nagbibiro yan ha. Kasi pinsan niya yan eh. Nakapasok na rin siya dyan, malamang sa malamang, nung hindi pa sila nagkakaroon ng hidwaan. Kung matuturing man na hidwaan o hindi pagkakaintindihan o pinaka-right term. Ngayon, alam niya kung kaninong bahay yan. Mismong sa bibig na rin ni Ate Amy. Ha? Na ano? Eto na. Kailan ito? May video po yan, ma'am. May video siyang kasama. Yes po. Kasama ko po si John Paul. Si John Paul, yung Estrada po. tao ni Kong Saldi. Po. Yes po. Oo. So ilan ang maleta? Ito ba yung napakaraming maletang hinatid ninyo? Pinakamababang malita pa po yan. Aray! Ito pinakakonte. Yes po. Ilan ito? Nasa Napakarami sa 20 picture, po. Ha? Nasa 20 po. 20? Yes po. Okay. Kailan? Maalala mo? November 21, 2023 po. 2023? Yes po. Ito yung kasalukuyan na binabakbakan na si BP Sara. Ginagawa na ng kwento sa DPWH, ginagawa na ng kwento sa flood control, ginagawa ng kwento doon sa may 125 confidential fund. Kung natatandaan nyo, doon uminit. Dahil masyado lang dinidikdik si BP Sara noon. Nagkaroon pala na punto na umabot na doon sa pati yung mga empleyado ng OBP ay masyado nang ginigipit. Ito yun. Kaya siguro maraming maleta at may nababalita na yung mga tumatanggap, babanggitin na ho dito. Kayo na ho, bahalang humusga kung saan distrito sila at yung mga dati nagtatalo, nabanggit na rin dito. Kaya pala itong masigasig na nababanggit dito, sila yung nagpo-prone para batikusin si BP Sara at si Tatay Digong. Na pinangalanan ninyo. First ng House of Representatives na pinangalanan ninyo sa inyong pinagsamang salaysay. Pwede bang isa o dalawang magsalita sa inyo? Paano nyo natukoy na itong mga taong ito ay nakatanggap ng pera mula sa Unit 8 or Unit 9, Polo Club Townhouse, o kaya naman sa House of Representatives? Iba-ibang lugar ito eh. Banggitin ko uli, Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez, Jojo Ang, Jolien Baronda, Ace Barbers, Ching Bernos, Arlene Brosas, Franz Castro, Joel Chua, Dalipe Manix, at Delima Laila. Hindi pa siya congresswoman noon, kagaya na sinabi nyo, pero nakita nyo sa ibang pagkakataon, Dan Fernandez, Janet Garin, Don Gonzales, J. Kong Hun, Jerbil Luistro, Raul Manuel, Marcos Sandro, Paulo Ortega, Joseph Paduano, Stella Kimbo. May litrato pa rito eh. Bahay niyo ba yung pinagdalhan ninyo? JJ Suarez, Yung may bisikleta. Erwin Tulpo. Meron nakalagay rito. Pwede ba? Ang dami ho. Siguro yun yung panahon pa na congressman pa to si Paul II. Paul II.
Ingay mo ha. Ngayon, ikaw ngayon pinag-iingayan. Asan ng dignidad mo noon? Oo, ang mama nakakahiya. Kasi noon talagang binibira niya itong mga issue ng korupsyon sa DPWH. Maingay ito si Tolpo. Oo. Nawala lang yung video, hanapin ko maingay ito pagdating doon sa flood control kay sa mga DPWH. Hindi ko lang alam nangyari bakit sa paglipas ng mga panahon tila baga nawawala na ho ang angas ng mama patungkol sa issue ng flood control. Ano nangyari? Nangyari, yun na nga. Natapalan po ata di umano. Hindi kasi nadawit ang pangalan eh. Ano gagawin natin dyan? Diba? Alam nga namang hindi natin paniwalaan. Parang ganun na nga nangyayari. Ayaw niya nga, parang ayaw niya pag-usapan yung flood control issue eh. Diba? May sa mensahe doon, meron siya mga pronouncement doon na wag natin pakialaman ang flood control. Oo. Nag-iiyak na rin yung mga nabanggit na pangalan. Mamaya ipapasok natin yung video. Si Boy Ilong Ranger, marami na hong ngak-ngak. Pero tuloy. Ang isalay sa inyo yung konting detalye. Bagamat nagkausap na tayo ngayon, nasabi ninyo ay gagawa kayo ng kaukulang detalye para patibayin lahat ito. Atty. Baligot, sino kayang pwedeng magsalita para lang itong mga binanggit nating paano nyo nakita at anong pagkakataon, maliit ba ang tinanggap, karton o shopping bag o expandable envelope na kagaya ng binabanggit nyo sa maraming paragraphs ng inyong pinagsamang salaysay? Your Honor, yung sa HOR po, lagi po kaming nagdadala dyan, isang van po, bulletproof, na puno po ng, hindi naman po puno. Doon po namin nilalagay yung mga paper bag po. Para kanino? Galing po ito sa Horizon, Your Honor, binababa, kinakarga namin. Then pag yung time na napupunta kami ng Congress po, kasama po yung van na yun. Sa anong pagkakataon na ibibigay yung mga dala-dala ninyong mga naka-paper bag? Yun po. Nagmi-meeting po sila sa opisina po ni Boss Aldi. Then pagkatapos po noon, nakikita na po namin na yung dala po namin mga paper bag galing Horizon po, dala-dala na po nila, bit-bit na po nila. Kung hindi man sila yung EA po nila. Dahil kabisado ninyo yung mga dala-dala ninyong paper bag, pagka nabit-bit nila, alam ninyo na yun ang mga dala-dala ninyong paper bag. Yes, Your Honor. Nakikita po namin sa team ni Boss Aldi po. Maliban sa mga members ng Congress na binanggit natin, meron bang mga cabinet secretaries ang nabigyan ninyo ng maleta? Meron po. Yung si dating DBM, Secretary Amina Pangandaman. Pumunta po siya sa BGC po, Horizon Homes. Sino pa? Sa akin po, yun lang po ang nabigyan. Sa inyong mga ibang kasama, may natatandang ba kayo na secretary ng cabinet na nabigyan ng maleta o anumang kahon o paper bag o envelope o anumang container ng pera? Yes, Your Honor. Ako naman po ang nagpipick up weekly doon sa 20th Banaba sa Forbes Park kay Secretary Francisco Chulaurel Jr. Kasama ko po yung si Top Orly Gotesa, si... Iba't ibang pangalan ng gabinete. Nako. Kailangan may patawag nga ito si yung nabanggit na pangalan, si Bersamin, itong DBM secretary dati. Kasi nagugulat tayo, biglang nag-resign yung mga yan pero hindi pa natin sila, alam nyo naman, baka mamaya pwede rin sila maging instrumento para magsalita din laban dito kay BBM. O sa mga leader na mga kamaletagang. Kay Balulong o kung sino man. Diba? Kasi kung halimbawa, matumbok na at magsalita na lahat yung napangalanan dito at may umamin na totoo nga
tapos ang karera. Ang boxing tapos na rin. Sigurado sa malamang talagang yung ano ng taong bayan gigil na talaga. So lalong nanggigil ito na nadawit ang pangalan niya. O ito si ano. Lahat na lang may maleta. Lahat na lang bayaran. So, di kayo Iyak, malala. di ba? Yun yung una. Pangalawa, lahat na lang po ng sinasabi ng 18 Marines para po Nakabahan ka na, kasinungalingan na lang. At linilinaw ko na kasinungalingan po yung sinasabi po ni Jolene Cadyao, no? Meron nga akong picture. Paano yan? Paano kung makita ka doon sa picture na ipinost? Hindi pa to yung exciting part. Oo. Ano pa lang to? Trailer pa lang to. Kasama ka na sa trailer. Paano kung halimbawa yung exciting part na nandun ka? Yung bahay nga ni Balong, nakita ni Ate Amy na ano niya, na figura niya. Pamilyar nga yung bahay. Paano? Kilalang kilala ka pa naman na bumabatikos kay Tatay Digong tsaka kay BP Sara. Pero, ayun naman pala ay may kapalit, sabi ng mga 18 Marines. Diba? Kaya pala maingay ka, isa ka rin pala sa Gataga Mountain. Ano pala to? Maingay pala to sa kalsada dati. Tama pala yung ginawa ni Tatay Digong, sinibak ka kasi hindi ka maka-gobyerno, makakaliwa ka. Ganyan ang ginagawa ng mga kaliwa, lagi nanggugulo. Kahit anong panahon, sa kahit anumang lugar, wala pong dineliver sa akin na kahit ano pong maleta. Bakit Pero nag-iiyak ka kailangan din dyan po natin linawin at tandaan, magsisimula na po impeachment trial. Wala pong kasinungalingan. Magsisimula ng impeachment trial. Ang problema, wala naman mamboboto ng 16. Paano yan? Kayo na ngayon ang gigisahin. Magigisa ngayon kayo kasi hindi nyo maisakatuparan ang conviction ni BP Sara. Mag-iiyak kayo. Ngayon, for the meantime, dyan muna tayo magtatapos. Pero ang aking paglalambing naman po sa inyo, i-like, share nyo yung video natin. At syempre, yung magaling na si Mang Banat, i-subscribe nyo. Magaling ito Napanood ko talagang, nabibilib din ako. Kaya sabi ko, ayos to may binanata na naman siya dito wait lang. Ulitin natin ha. Mang Banat, Bira. Gusto kasi nilang protektahan ang mga pangalan nila, kaya gusto nilang pumapel sa posisyon ng Blue Ribbon Committee. Ang putang inang duwag at traidor sa taong bayan. Yun pala si Escudero. Tapol. Ay, ako umabot sa video natin ngayon. Aking paglalambing ha. Like, share niyo yung video. At shoutout segment tayo. Kahapon, talagang yung mga tao, galit na galit doon sa Senate. Nung nakita nila yung mula kay Ma'am Jean White, shoutout po sa iyo ha. Ask ko sa 12 Marines, since everyone meron na pong camera, hindi ba sila nagpa-picture while nag-deliver? Meron po ma'am, meron mga picture. Shoutout po Ma'am Jean White, shoutout po kay Ma'am Damanusan, shoutout po kay Amazur Madar, shoutout po sa inyo. Alejandro Bautista, shoutout po. Willie De Los Santos, shoutout po. Walk with Land, shoutout po. Helen Marino, shoutout po. Francisco Tabuada, shoutout po sa inyo. Isaac Crusher, shoutout po sa inyo. Nicole Ann Crisostomo. Adeline Ensyong, shoutout po sa inyo. Puro Corondo, shoutout po sa inyo. Wilma Tubio, shoutout po. Tony Bescaser, 2006, shoutout po sa inyo. Raul Katamco, shoutout po. KBRSMB, shoutout po sa inyo. Noe Suniga, Noy Suniga pala to, sorry. Shoutout po sa inyo. Julie De Guzman, Bensuano, shoutout po. Pedro Wanay, shoutout po sa inyo. Sagbot, shoutout po. At Ninja Baby Boss, shoutout po sa inyo. At Dams 3142, Roel Patatag, shoutout po sa inyo. Yolanda Vintayan, shoutout po. Zenaida de la Cruz, shoutout po sa inyo. Ronald de la Cruz, shoutout po sa inyo. Salongas
Sakali 8852, shoutout po at Gamers. Shoutout po sa inyo. Efren Babon, Survivor Vlog, shoutout po sa inyo. G Pahahotal, G Pajotal 770, shoutout po. Hydride 7256, shoutout po sa inyo. Ethan Justin 6436, shoutout po. Idra Ignacio, shoutout po. Angry Juan JTH, shoutout po sa inyo. Pepa Labastida, shoutout po sa inyo. Alejandro Bautista, Willie De Los Santos, Rowena Alvarez, Adelina Insyong, shoutout po sa inyo. Ventura Amigos, shoutout po. Susan D, shoutout po. Hermina Hilda Area, shoutout po. Gerong Rebecca, shoutout po. Elmi Rodriguez, at diyan ko umabot ka sa shoutout segment natin, at doon di pa na sa shoutout, damihan niyo po yung pag-comment, baka ho natatabunan. Hanggang sa muli, bye-bye!